huwag magpadala sa init ng ulo, sa strategy ng ating mga kakompetensya, kasi minsan ay meron yan silang mga halimbawa dito sa amin, yung mga tao nila ay utusan nila na mag-spy sa aking presyo dito. So kailangan mahinahon lang tayo at malamig lang ang ulo natin, kasi walang magagawa ang mga ganyang style ng ating kakompetensya. Ang importante talaga, may stocks ka, kompleto ang yung mga display, and of course yung ating customer service. Kailangan always tayong nakasmile sa ating mga customer. Kahit 1,000 pesos ang pera and then 98, 58, 50 pesos lang ang binili niya, pag meron tayong maraming bills ay suklian natin si customer. Yan yung isang strategy para yung ating customer ay pabalik-balik dito sa ating tindahan. So yun guys, ang aking ginagawang diskarte dito sa aking maliit na meat shop and maliit na sari-sari store. Hello guys, good morning, good day to all of you mga Siska Sari. And today ay araw ng Tuesday, no? Isang mapagpalang araw ng Tuesday to all of you, and happy selling everyone, happy selling mga Siska Sari. At ako ay mag rock and roll to the max na naman. Kami ni Mr. ay pupunta ng palengke ngayon kasi kaunti na lang yung aking rice, and then mag-pick up ako ng dressed chicken. Mag-pick up na lang ako mga kasari kasi pupunta naman kami ng palengke, mag-pick up ng rice and kung ano-ano pang kulang sa aking meat shop. So hindi na lang ako magpa-deliver ngayon. So guys, naka-atras na tayo sa garage. Napakasikip ng aming garage guys, kaya mahirapan talaga akong umatras. Okay, at andito na yung aking anak sa likod. And pupunta na tayo ng meat shop, rock and roll to the max na naman kami ni Mr. Nak, murag wala masirag maayo imong nak. Naiwa masirag maayo, nagtingog. Okay guys, ito ang trabaho namin ni Mr. And then pag si Mr. ay pupunta na ng Canada, ay ako na lang mag-isa dito at siguro more on delivery na lang ako kasi ayaw ko mag-drive guys sa downtown. Napaka-traffic na dito sa Davao. So kinokontak ko na yung aking mga rider, mga kakilalang mga driver ng tricycle na namamasada at sila na ang mag-deliver sa akin sa mga chorizo, mga boneless bangos, and sa dressed chicken. At sabi ni Mr. magpape-deliver na lang daw ako ng mga rice. And then ako kung magda-drive ako ay yung hindi traffic. Pag Sunday magsisimba kami ng aking mga anak. Yun lang siguro ang ating daily routine. Kasi guys, first time namin ni Mr. na mag-LDR, alam nyo? First time na mag-LDR namin. Naud na si Inday mag-slice. Na ako yung ribs dai ha. Na ako yung ribs. Uy nanagid no, naging ko na baboy no. Hi. Uy nainanawag na ako. Kadali lang. So guys, ito ang aking mga napamili kanina, and ito ay dumiretso kami sa NCCC kasi nagbaka sakali ako na meron na naman silang Yakult, and then pagdating ko doon ay wala na namang stocks na Yakult. Grabe ang Yakult.
in demand talaga ang stocks ng Yakult ngayon. And then pag merong stocks ay limited. So, ito na lang ang binili ko. And then, wala silang buttercup doon na maliit. So, ito na lang malaki. 3 piraso ang kinuha natin. And then, meron na tayong mga maliliit na silver swan. At nagdagdag ako ng itong tomato paste na maliit. Ang benta ko nito guys ay 17 pesos. And then, ito ay 27 pesos. Itong calamansi juice, 21.20 ang ating puhunan. Meron ding maghahanap ng calamansi juice. And then guys, ito, nalilito ako sa presyo sa NCCC. Kasi, pag individual, and then ito ay kinuha ko sa chiller, 8.10 lang ang ating puhunan. Samantalang ang isang case nila ay ang presyo niya is 91. And then 10 ang laman niya. So mas mahal pala pag isang box. Eto guys, oh. Nalilito talaga kasi pag malamig ay medyo mahal yan siya. And then mas mura pala dito sa NCCC. Ito, 13 pieces na lang ang natitira doon sa chiller. Kinuha ko lahat ang malamig na orange flavor. And then yun ang presyo niya, 8.10 ang isa, 8.10. And then pag isang box, 91. So i-divide natin sa 10 pieces, so 9.10. Mas mahal pala. Ewan ko, baka nagkamali lang sila. So yan. Tapos dinagdagan ko ang aking cellophane. Yan guys, kasi ito yung mga ginagamit namin. Sandubag na mini and sandubag tiny at saka 8x14 yung smoke. And nagdagdag tayo ng isang bundle na 10 ounce cup. And ito yung ating kuhako rice. 3 sako pang retail natin. Okay? At si Mr. ay nakauwi na sa bahay namin. And at yun sila, may customer sa ating lamesa na sa meat shop. Okay, hi. Hi. Ang saya. 161 si 1 ang kwarta. 161. Okay. Piso. Okay, deal. So guys, ito ang aking non-food section. Ipapakita ko sa inyo ang ating arrangement. At ako ay bago lang, katatapos ko lang nag-rearrange dito and nagpupunas sa mga alikabok dahil ang daming alikabok guys. And ito ay halos mapapabayaan ko na kasi itong non-food ay hindi masyadong gumagalaw dito sa aking sari-sari store and meat shop. Pero meron pa ring mga stocks kasi meron pa ring maghanap sa atin. So dito ang pinakamalakas ay itong ating mga plastic container na disposable. Ito guys, meron tayong 2 pack na tig 1,000 ml. Itong medyo malaki, 15 pesos ang benta ko. Tapos itong 750 ml, 2 pack din yan siya. And dito ang ating mga sandubag. Ito ay binibenta din namin yung tiny ay 25 pesos per pack. Ang mini ay 15 pesos. Ang ating puhunan sa mini ay 10 pesos lang. So meron akong 5 pesos per pack. And then 18 pesos yung tiny. Ito yung 2 sizes na malakas dito guys. Meron tayong suki na bumibili dito. And then ang ating mga smoke 8x14, yan din ang madalas na binibili dito per pack. So 18 pesos ang benta ko dito. And then itong 6x12 and meron din akong 5x10 na smoke. Tapos mga safeguard, mga sabon na pampaligo, mga Zonrox. Meron pa tayong Zonrox na malaki doon, yung 1,000 ml, 40 pesos ang benta ko dyan. And then meron pang mga safeguard na nakabox, mga Young Smart guys, malakas din yan siya, pati Zonrox. And then ang wala dito ay yung Imi Match. Wala na tayong Imi Match. And then mga foil doon sa taas. Meron pa akong aluminum tray doon and disposable na plastic tray, 10 ounce cup. Tapos nagre-retail din tayo ng paper cup, 3 pesos each. Tapos marami tayong tissue na Econo-Roll. Yan ay 11+1, galing yan sa Great Wall Trading. And then mga Happy diaper, patingi-tingi lang yan guys. Tapos dito yung mga bar soap natin. Yan lang guys kasi hindi ganong malakas yan siya. Pero at least meron tayo kasi
meron pa ring maghahanap dahil nakikita nila dito sa tindahan ko na may sari-sari store dito sa loob. So sila ay maghahanap ng mga ganyan. So sabi ng customer, meron kayong toothpaste, meron kayong sabon pampaligo. So kailangan meron tayo kahit pakonti-konti lang. At least pag lumapit si customer dito sa ating tindahan ay may madala talaga, may mabibili talaga, no? Okay. At meron pa akong 10 ounce na isang bundle dito. Ito guys yung ating 10 ounce cup. Ang aking wholesale price ay 30 pesos. Kasi yung mga nagbebenta ng buko ay dito yan bumibili sa akin kasama sa kasama ng mga jersey ibap na malaki. Tapos dito, meron ng space, meron ng kasi nagkuha si IC dyan sa mga overstock natin na mga crispy fry. So yan guys ang update natin. And doon sa bihon and pancit canton guys, nakalimutan ko kanina, wala na pala akong SP bihon, yung bihon na white ang color, yung special bihon, naubusan na tayo. Hello guys, good evening to all of you. At kami ay habang sila ay nagliligpit, ako ay mag-checka muna dito kasi 9:05 na ng gabi at si Mr. ay nandito na sa tindahan para sunduin ako. And then, katatapos ko lang naglilinis at nagpunas-punas sa aking non-food section na bihira lang namin malinisan at ma-i-arrange. Kasi nag-focus tayo sa harap ng ating tindahan at sa grocery, sa ating meat shop. So ngayon, meron lang akong isi-share sa inyo mga kasari kung ano ang dapat gawin at discarding gagawin natin ngayong araw ng Matumal Days. Kasi dito sa amin palagi na lang online ang klase ng mga kabataan dito. Pero bukas ay meron na daw pasok sa eskwelahan. So, ilang araw na akong hindi nakahit sa aking daily sales target. So, ano ang aking ginagawang diskarte? Pero kahit anong gawing diskarte guys, pag matumal talaga, hindi talaga natin yan maaabot yung ating target sales sa araw na iyan. Pero pag meron ng pasok, may klase na, and meron ding araw na medyo malakas ay sumobra naman tayo. So, ang gagawin nating diskarte ay pasensyahan lang at sipagan natin ng ating pagtitinda. Kung maaari ay agahan natin na pag-open ng ating tindahan. And kami dito mag-close talaga ay 9 PM na dahil bandang na siya, mga 7 PM onwards. Marami nang mamimili dito sa aking sari-sari store. Pag 4 PM, sa meat shop talaga yan siya. More on meat shop yung mga benta namin. Pero 7 PM onwards ay meron na tayong benta kahit papaano sa ating groceries. So, yan yung kung paano natin ma-survive na matumal days pa, and then meron pa tayong kompetensya. So, yan lang ang ating gagawin. Punuin natin ang ating tindahan ng mga stocks, no? Kung maaari, hanggat maaari ay mas marami ang stocks na binibenta natin dito sa ating tindahan compared sa ating kakompetensya. Yan ang isang sekreto para dumami ang ating daily sales, no? Ako dito guys, tatlo kami dito banda na nagtitinda ng morning baboy and dressed chicken, and then yung mga katabi kong tindahan doon banda sa baba, meron din silang frozen foods. So ako dito mag-open 10 AM na, minsan 9:30. So yung aking customer ay doon na bumibili sa kanila ng mga hotdog, mga chorizo, ganyan, kasi yung dalawang tindahan dyan sa katabi ko ay meron din silang frozen foods. Pero okay lang yan siya, at least kami din ay nakapagpahinga ni Mr. at saka yung aking mga sales lady, kasi itong CIC kasi ay everyday mag-duty. So hindi yan siya nag-rest day. Mahira lang yan siya na mag-rest day. So opening time namin 10 AM to 9 PM. So kahit na 10 AM na tayo mag-open, basta pag-open natin, marami tayong stocks, ma-attract yung mga mata ng ating customers. Sa ganyang paraan ay makasurvive tayo sa ating mga business competence. Lalong-lalo na pag yung ating kakompetensya ay renters, no? Kasi kami dito guys, no, blessed talaga kami kasi wala kaming renta dito. Ang may-ari dito ay ang parents ni Mr. So, ang presyuhan dito
kasi nasa corner kami, no, commercial site ang kanilang ang aming tindahan ay nasa 18,000. Pag kami ay hindi na magtitinda, 20,000 ang parenta namin dito. Yan ang sabi ni Mr. So, yan yung isang advantage ko sa aking kakompetensya kasi hindi ako renters and then sila ay nagre-rent sa auntie ni Mr. No? Parang 15,000 per month yata yung yung expenses niya sa rent pa lang and then sa kuryente kasi meron din siyang maraming freezer, so more or less siguro ang consumption niya ay nasa 3,500 to 4,000 or 3,000 to pagpalagay natin 3,000 to 3,500. So mas malaki talaga ang advantage ko kasi kami dito ay walang renta. So sa sa rent pa lang nakakalamang na ako kasi free kami dito, walang renta. And then kailangan din kompleto talaga ang ating mga frozen foods, dressed chicken, karning baboy, groceries, kung ano ang hahanapin ni customer, kailangan ay available hanggat maaari, no? Kung kaya lang natin komprahin lahat ng mga hinahanap ni customers ay kailangan meron yan, available yan sa ating tindahan. Okay, at samahan din natin ang sipag at tiyaga at magdarasal talaga tayo at huwag magpadala sa init ng ulo sa strategy ng ating mga kakompetensya kasi minsan ay meron yan silang mga halimbawa dito sa amin yung mga tao nila ay utusan nila na mag-spy sa aking presyo dito. So kailangan mahinahon lang tayo at malabig lang ang ulo natin kasi walang magagawa ang mga ganyang style ng ating kakompetensya. Ang importante talaga may stocks ka, kompleto ang iyong mga display, and of course yung ating customer service, kailangan always tayong nakasmile sa ating mga customer. Kahit 1,000 pesos ang pera and then 98, 50 pesos lang ang binili niya, pag meron tayong maraming bills ay suklian natin si customer. Yan yung isang strategy para yung ating customer ay pabalik-balik dito sa ating tindahan. So yun guys, ang aking ginagawang diskarte dito sa aking maliit na meat shop and maliit na sari-sari store. Thank you so much. Si Mr. ay naghihintay na sa labas at kami ay uuwi na. Thank you so much and see you in my next vlog. Bye-bye!